May tanong po ako. Si Jesus po ba ay mapagmahal? Yes or no? Yes. Si Jesus po ba ay mabait? Yes or no? Yes. Si Jesus po ba ay banal? Yes or no? Yes. Last question po. Si Jesus po ba may kaaway? Meron o wala? Meron o wala? Meron po. Meron pong kaaway ang ating Panginoon. Hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami po. Kung babasahin niyo po ang Bible, makikita niyo po sino mga kaaway ni Jesus. Nandyan yung mga Pariseo, nandyan yung mga Saduceo, nandyan yung mga scribes. Sino pong nagpapako kay Jesus sa krus? Mga Romano. Ano po ang pangalan ng apostoles na pinagkalolo, itinakwil ang ating Panginoon? He betrayed Jesus. Judas. Isipin niyo po yon, si Judas. Pinili siya ni Jesus. Kasama siya ni Jesus. Napapakinggan niya yung mga turo ni Jesus, the Word of God. Nakasalo niya si Jesus sa pagkainan. But in the end, pinagpalit daw niya sa pera. Di ba napakasakit para sa ating Panginoon yon? Pero anong ibig sabihin nito? Na no matter how good you are, no matter how loving you are, no matter how holy you are, there will be enemies in your life. There will be people who would try to hurt you. Pagkabait-bait mo, pagkabuti-buti mo, pagkabanal-banal mo, meron at merong gustong makasakit sa iyo. Meron at meron talagang masama sa iyo. Yan, Diyos na yan ha. Ikaw pa kaya na tao. Hindi tayo exempted sa mga taong masasama. There will always be people who would try to hurt us. There will always be bad people in our life. Ang tanong, how can we live happy, peaceful lives even in the presence of these bad people in our lives? Alam niyo po ang pagkakaiba ng Diyos sa atin, pagkakaiba ni Jesus sa atin, ito. Na kahit alam niya, meron siya mga kaaway, kahit na alam niya, meron mga taong naninira sa kanya, ayaw sa kanya, He remained very happy. He remained peaceful in His heart. Ang tanong, paano natin magagawa din yon? To live happily and peacefully, even knowing we have enemies in our lives. Dalawang bagay lang po. Una, palagi po nating tandaan na pag mayroong ayaw sa iyo, pag mayroong kang kaaway, ito ay grasya, instrumento ng Diyos, pinapadala, binibigay sa iyo. Para saan? Para maging mabuti ka. Our enemies are gifts from God to test us, to challenge our goodness, our holiness. Anong lilitaw sa iyo? Mabuti o masama? You decide. You choose. Sa unang pagbasa, ang ganda po. Nito pong kwento ni David at ni Haring Saul. Si Haring Saul po kasi naiinggit kay David dahil natalo niya si Goliath. Napakaraming mga tao pumupuri sa kanya. Hindi na daw po naririnig ni Haring Saul na pinupuri siya. Nagkaroon siya ng insecurity. Kaya gusto niyang patayin. Ito pong si David. Tinutugis siya, hinahunting siya. Isang gabi, nakatulog daw po itong si Haring Saul sa kuweba. Napadaan itong si David at yung kasama niya. Nandun na sa harapan nila. Sasaksakin na lang nila. But before they tried to kill King Saul, may naalala itong si David, sabi niya, if we will do that, we will be punished. Kaya nga po ang ginawa na lang ni David, kinuha po niya ito pong sandata ni Haring Saul. At ang pagkagising ni Haring Saul, pinakita niya dito sa hari, dapat mapapatay na kita kanina, pero hindi ko ginawa because the righteous are rewarded by God. Inibigyan ng gantimpala ng Diyos ang mga matutuwid. At anong ibig sabihin ng pagiging matuwid? What does being righteous means? Simple lang po. Yung pwede kang makapaghiganti, pero hindi mo ginawa. Pwede kang makagawa ng masama, pero pinili mo pa rin maging mabuti. That is being righteous. Hindi niyo po ba napansin, parang minsan niloloko tayo ng Diyos. Yung taong ayaw na ayaw mo, iniiwasan mo, bakit siya pa yung madalas na nakakasalubong mo? Siya pa madalas yung nakikita mo.
You have the chance na saktan din siya kasi sinaktan ka niya. Naglalakad siya sa kalsada, sagasaan ko na kaya ito. Pwede. Pwede mo naman pakulam. Wala naman makakaalam. O kaya yung asawa mo, pwede mo naman siya sakalin habang natutulog siya para naman lumubag-lubag yung iyong loob. Pero pag ginawa mo yon, pag naghiganti ka, pag nakasakit ka, ano yung pinapakita mo? What will that prove? Hindi ba pinapakita mo na masama ka? Pag mayroong mga taong masama sa iyo, pag mayroong ka mga kaaway, tinetest ka ng Panginoon. How good are you? How holy are you? How generous and loving are you? Napakaganda po, isipin natin, ang mga kaaway natin, mga hangin lang yan. Puro lang sila hangin. Diba? Kasi puro salita. Salita lang na salita yan. Pag sinisiraan ka. But use their wind so that you can be successful. Diba ang eroplano po, para makapag-take off, anong kailangan? It needs a counter wind. Pangontrang hangin. Pag walang hangin na opposite sa eroplano, hindi ito magte-take off. Ganyan ang gawin natin sa mga masasamang salita na naririnig natin sa mga taong masama sa atin. Use your enemies so that you can be better, improve, para umangat ka. But remember that, put them beneath you. They should be beneath your heart. Pag nilalagay mo ang iyong mga kaaway above you, here in your mind, anong nararamdaman mo? Diba napakabigat? Kaya nga, nape-pressure ka. Dahil para silang mabigat na bato, inilalagay mo sa iyong ulo. Kaya napakahirap sa iyo, nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng lakas because you have put your enemies above you. Put them below you. Be better because of them. Do not be bitter. But secondly, and lastly, that we should cleanse our minds and heart. Kung marumi at magulo ang iyong isip at puso, palagi kang merong kaaway. Kahit na wala kang kaaway, magkakaroon ka ng kaaway. Pag magulo, madumi ang iyong isip at puso. Ang away, ang gulo, ang kasamaan, palaging mag-uumpisa sa iyo. Pero pag malinis, pagbusilak ang iyong isip at puso, kahit na meron kang kaaway, kahit na meron sila sinasabi na hindi maganda sa iyo, wala sa iyo yun. Masaya ka, payapa ka. Merong isang kasabihan, ang ganda po sabi niya, there is no enemy outside when there is no enemy from within. Walang kaaway sa labas kung wala kang kaaway sa loob. Bakit nagkakaroon ka na napakaraming kaaway? Dahil ang away nasa loob mo. Ayusin mo yan, alisin mo yan. Makikita mo, mawawala ang iyong mga kaaway. And how do we do that? How can we cleanse our minds and our hearts? Simple lang po. Gawin natin, sundin natin itong utos ng ating Panginoon. Paulit-ulit, sinasabi niya, pray, pray, be loving, be good. Dito lang nagiging malinis ang ating isip at puso. When we always pray, when we are good, when we start to love. Di po ba merong kasabihan na when you pray, it changes people and the situation. But when the person and the situation does not change through your prayer, it is you who is change. Kung ikaw ay nagdadasal, hindi pa rin siya nagbabago. Magdasal ka pa rin. Kasi ikaw ang binabago ng pagdarasal. Pag nagkakaroon po tayo ng napakaraming kaaway, o pag meron taong masama sa atin, I believe, ginagamit din po yun ng Diyos to signal to us, to say to us, pray. Baka nagkukulang ka sa dasal. Magdasal. Dahil sa pagdarasal, dyan lang matutulungan tayong maayos, ano man ang gusot, ano man ang sigalot. So we continue to pray, my dear friends, so that we can receive peace and joy in our hearts. Remember, your enemies are also graces challenging your goodness. And also remember that when you have a clean mind and clean heart, you will always be at peace.